Good day sa inyo guys. Gusto ko lang na pag-usapan natin saglit yung transmission. Alam nyo ba ang transmission ay isa sa pinaka-importanting parts ng sasakyan. So, magpapalit ngayon tayo ng fluid dito sa transmission. Ang nga pala to ay Ranger na 3.2. Magpapalit tayo ng ATF o ng transmission fluid. Ayan, nakita nyo guys ay sobrang itim na. Hindi dapat nagkakaganyan ang kulay ng ATF nyo o ng transmission fluid. So ibig sabihin yan ay sunog na guys. Ang recommended natin ay mga 50,000. Magpalit na tayo agad ng transmission fluid. Yan, nakita nyo guys sa video natin, napaka itim na at napakarami ng ribaba na sumama dyan sa magnet. So may jerking na nga pala ang transmission na ito. Ngayon titingnan natin kung magpapalit tayo okay. Almost 200,000 na pala guys ang tinakbo nito at siguro ay first time pa lang itong magpapalit. So napakahalaga guys ng transmission fluid. Yan ang buhay ng transmission nyo. Pero yung transmission fluid guys ay may pagkakaiba-iba rin yan. Dapat ay tamang ATF ang mailagay natin sa ating sasakyan. Dapat ma-distinguish natin kung anong klase ng transmission yung nakakabit sa ating sasakyan. At huwag tayong gumamit ng ibang ATF na hindi recommended dyan sa ating mga transmission kasi pwedeng masira ang ating mga transmission. So ayan, papakita ko sa inyo yung loob sa may part ng valve body at solenoid. Yan yung kumukontrol sa shifting ng inyong transmission sa mga automatic transmission. At dyan pumapasok yung langis, may mga pressure. May pressure dyan, pumapasok sa maliliit na mga butas niyan yung langis. Yun yung nagdidikta kung kailan mag-shift ang ating mga sasakyan. Kaya kung marumi na yung langis natin, pwedeng magbara at masira yung ating mga transmission, magkakaroon ng kaldag. So ayun guys, kaya napaka-importante ng pag-change oil nito every 50,000. So ito, papalitan na natin siya ng gasket, pati ng filter. Yung filter nga pala dyan guys ay disposable. So pagka nagbaklas kayo, nag-change oil kayo, palit nyo na rin para sigurado na magiging okay. Hindi katulad ng nangyari dyan, nasunog talaga yung ATF nya. Mahalaga guys na malaman nyo kung anong klase ng ATF ang ilalagay nyo. May mga transmission na hindi pwede ang mga ordinaryong ATF. Katulad dito sa Ford, ang recommended dito ay ang Mercon LV. So maraming klase guys ng transmission fluid. Merong ULB, meron sa Ford, iba rin yung sa pang Toyota, iba rin yung sa pang Honda, iba rin yung sa CVT transmission na automatic, iba rin yung sa dual clutch transmission na automatic. So guys, ito makikita nyo dito sa dipstick nya, meron nakalagay dyan na Mercon LV use only. So yun lang ang gagamitin natin na ATF dyan. Sundin natin yung nire-recommend. Kasi guys, maraming klase ang ATF. Kaya kung maling ATF ang ilalagay natin, pwedeng gumana pero masisira ang inyong transmission ng inyong mga sasakyan. Kaya mahalaga na alam natin yung ilalagay nating transmission fluid. Yan, LV. Meron pang ULB, ultra low viscosity. Yan. Ang masama ay mailagay natin yung pang DTC o dual clutch transmission sa mga ganyang automatic transmission. At ang mas masama yung pang manual transmission ay mailagay natin. So hindi po yon gagana. Masisira ang ating mga transmission. Napakahalaga po nito. Mas mahalaga pa po ito kaysa doon sa makina o langis na ilalagay nyo sa makina. O, yung sa makina po, maididrain nyo kaagad at pwedeng gumana kahit anong langis. Kung pang diesel, mailagay nyo sa pang gasoline, pwede. Pero dito sa mga transmission ay mas maselan po ito kaysa sa makina. Yun ngang pang diesel na langis sa makina, lagay nyo sa pang petrol, tatakbo pa rin yan. Pero dito sa automatic transmission ay talagang maaapektuhan ng malaki ang inyong mga transmission. At pwedeng humantong sa pagkasira, humantong sa hindi na pagsiship ang inyong mga sasakyan. Kaya yun lang guys, ingat-ingat din. Dapat alamin nyo muna kung anong klase ng transmission fluid ang ilalagay nyo sa inyong mga sasakyan. Alamin nyo kung anong klase ng transmission
ang ginagamit nyo. So yun lang guys, good day sa inyong lahat at bye bye na.